Kakapasok lang, matindi to, walang nagawa, Hontiveros, nagulantang, sinagot na, Gordon, Duterte, pinakita. Aba, si Gordon, nabuhay? What's this? Baka yan na naman yung ano ba yun, yung malalaking plaka ng motor. Kaya doon natalo si Gordon no? Yung gusto niya ipatupad yung malalaking plaka ng motor, harap-likod. Ako nag-iisip ako kung paano ilalagay yun dun Takin mo parang sagwa. Pwede bang madisgrasya yung rider lalo dun sa ganun etong balitang ito at ang videong ito na ating papanoorin at bibigyan ng reaksyon, ito ay nagmula kay News PH. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na makakasama nyo ngayon at magbibigay din ng komento at reaksyon dito sa mapapanood natin. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Malupitang pagtatapat nito ni Ontiveros at ni Pastor Quiboloy. Sabi ni Ontiveros, gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Quiboloy. Mismo, kayo Pastor ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi kayo anak ng Diyos. Hindi, na-exempt sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, hindi to religious persecution. Ito naman po ang sagot nito ni Pastor Quiboloy. Ako ba ay nagmamalaki dahil ako ay son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon, kahit pa ako ay son of God, under ako sa batas ng lupa. Kapag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda nyo ko. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer for all of your false allegations and accusations. Court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all. Tama naman yung si Pastor Quiboloy. Ito medyo panigan natin siya dito. Hindi naman kasi tungkulin talaga ng Senado diyan anuhin si Quiboloy. Labas na sila sa ganyang usapan Kumbaga, ito na nga sinasabi ni Quiboloy. May korte naman na para lumutas sa mga ganyang klaseng problema, kung ano man ang reklamo sa kanya, sa korte dinggin, sa korte lutasin. 'Di ba? Hindi sa Senado. Kasi alam nyo ba kung bakit? Ang kaso ni Quiboloy ay hindi kaso ng buong sambayan ng Pilipino. Hindi yan nakaapekto sa buong Pilipino. Yung mga kaso ba na ibinibintang nyo kay Quiboloy is nakaapekto ba sa ating lahat? Nakaapekto ba yun? Hindi, di ba? Yung krisis na nangyayari sa atin, si Quiboloy ba may gawa? Di ba hindi? Ang daming problema ng bansa natin na dapat nyong lutasin diyan sa Senado. Maraming problema ang bansa natin na dapat nyong pag-usapan diyan sa Senado. Hindi si Quiboloy ang dapat nyong pag-usapan diyan. Ngayon, kung meron kang hinaing o reklamo kay Quiboloy na gustong ikaso sa kanya at imbestigahan siya doon sa korte. Kasi parang ipinapakita nyo rito sa mga tao na sayang ang botong ibinigay nila sa inyo. Hindi problema ng bayan ang problema ni Quiboloy. Hindi problema ng bayan yan. Nanumpa kayo sa inyong mga katungkulin. Pinanalo kayo ng mga tao, binoto kayo ng mga tao. Milyon-milyon ang bumoto sa inyo. Para maupo kayo dyan sa Senado syempre. Dapat ipakita nyo sa kanila yung serbisyo para sa mga tao. Kapag napakulong nyo ba si Quiboloy, ano ang mapapala ng mga tao dyan? Wala. Wali. Diba? Napakulong namin si Quiboloy. Pag sa susunod na eleksyon, tatakbo ka? Sasabihin nyo, ako ang nakapagpakulong kay Quiboloy. Maipagmamalaki ba sa lahat ng tao yun? Di ba hindi? Ano sasabihin nila? Ano ba yan? Buong termino mo, yan lang ang ginawa mo? Pagpapakulong kay Quiboloy? Kapag nakulong ba si Quiboloy, magmumura na ang bigas? Kapag nakulong ba si Quiboloy, aahon na sa kahirapan yung mga tao? Diba? Kumbaga ang problema
problema ni Kibuloy labas sa mga tao dyan. Dapat ang pinag-uusapan dyan sa Senado is kung paano nyo lulutasin yung nangyayari ngayon, kung paano yung mga batas na isusulong nyo dyan. Kung may inis ka kay Buloy o kung may galit ka kay Kibuloy, doon mo sa korte ilagay. Tulungan mo yung kung may nagrereklamo kay Kibuloy, tulungan mo sila at doon sa korte ilagay. Ngayon, kung may kasalanan si Kibuloy, doon siya litisin sa korte. Hindi dyan sa Senado. Kahit na hindi niya naman din mapapakulong yan sa Senado Okay, kaya ang kino-question po ni Pastor Kibuloy yung mismong paraan nila ng Senate inquiry, no? Ang tanong, alam nyo, talagang nakakita na po tayo sa Senate inquiry. Alam na po natin kung paano po ang treatment nila sa mga supposedly resource person, no? Kasi po ang question, may punto si Kibuloy, di ba? Meron ba silang mapoprotektahan ba yung rights nila? Halimbawa, katulad ngayon, nilantad na sexual offender, kung ano-anong bintang. Yan ba ay mabibigyan sila ng equal chance na makapagsalita dyan sa Senate investigation? Ako na po magsasabi. Ang tagal ko na po nanonood ng mga Senate investigation. Sa mga Senate investigation po natin, nasa mercy ka ng mga investigang senador. Kung tatahimik ka o magsasalita ka. Kung bubulyawan ka. Nagkaroon, alam nyo, nung buhat yung estilo ni Gordon, kay Gordon nagsimula yan. Si Gordon? Yung pong sinimula niya ni Gordon na duru-duruin yung kanyang supposedly mga resource person. Ano po ang ginawa ni Pangulong Duterte nung para ipagtanggol yung mga tao ng gobyerno? Ito i-real talk natin to mga senador. Nakita po natin yan. Hindi po ako against sa Senate hearing, no? Pero ano kasi yung ginagawa nyo sa Senate hearing? Supposedly, ang Senate hearing is in aid of legislation para kayo matulungan na gumawa kayo ng batas. 'Di ba? Hindi po for persecution. Hindi nyo po trabaho yan. Tama. Yung persecution. No? Pero kami, ako sa kapapanood ko nitong nung mga nagdaang Senate hearing, nakita ko na lalo na nung dumating na sila Tulfo. Biruin mo yung bilyonaryo, binulyawan. Sino na nga yung si Consunji ba yun? Grabe po Kumbaga, buhat po ng pinauso yan nila Gordon na pwede mo sigaw-sigawan yung mga resource speaker. Naggaya na hanggang ngayon po. Wala nang galangan sa Wala nang galangan sa Senado Ang tingin nila sa mga kaya nga po ang tawag hindi witness o resource speaker. Bakit po? Ang intention nila ay makakuha ng anong tawag diyan? Makakuha ng makagawa ng batas. Hindi sila witness, hindi sila accused. Walang ganun. Daig mo pa yung akusado sa Senado Kahit naroon ka lang, inimbitahan ka lang. May punto po yun. Kasi nakita na natin yan O ano po ginawa ni Pangulong Duterte para protektahan niya yung mga tauhan niya? Hindi niya pinadalo. Ano sinabi? Nagsampa sila sa Supreme Court, yung Senado. Nireklamo nila si Pangulong Duterte na bakit hindi pinadadalo yung mga O ano sabi ng Supreme Court? Bawal. Ay tama si Duterte. May karapatan siya. Bilang Pangulo. Ito ngayon ang problema. Alam niyo, ang concern niyo dapat, kung mag-imbestiga man kayo, yung oversight na tinatawag, oversight sa mga government offices. Tinitignan niyo kung tama ba yung ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Tama. Tama naman yun. 'Di ba? Ang trabaho nga naman ng Senado is gumawa ng batas. 'Di ba? At kung ano yung nagiging problema ng bansa, yun ang dapat tinatalakay nila sa Senado. Halimbawa, may corrupt sa gobyerno. Ayan, pwede nilang pag-usapan 'yan. Kasi alam ko PCSO kasi kasama diyan gobyerno 'yan Kaya karapatan nilang imbestigahan 'yun. 'Di ba? Kasi pera ng bayan 'yun.
Si Kibuloy ba may nilustay na pera ng bayan? Oh. So, yung sinasabi nyo na sexual harassment ba yun? Basta kung ano man yung kinakaso kay Kibuloy. Ano ba yun? Problema ba ng bayan yun? Hindi. Problema lang ng iisang tao yun na nagre-reklamo sa kanya. Kung gano'n ang mangyayari, ibig sabihin, kung ganyan sa Senado ngayon, ibig sabihin, pati yung mga krimen, pwedeng imbestigahan dyan. Pwedeng dyan litisin? Ganun ba yun? Diba? Parang ang Senado is naging korte na. Eh, gawin nyo na lang Senado yung korte. Tapos yung korte, maging sa Senado na lang. Baliktad, di ba? Hindi na dapat pinag-uusapan dyan yan eh. No? Ang problema ng gobyerno, yan pwedeng pag-usapan. No, ulitin ko, pwedeng pag-usapan yan sa Senado. Pero ang problema, personal, ng tao na nirereklamo mo o nyo, sa korte dapat yan pag-usapan. Wala ni isang naging kaso si Kibuloy na nagpahirap sa bansa. Diba? Bukod na lang kung ibibintang nyo sa kanya, kasabwat siya ni Hitler dati. Ha? baka makaisip na naman kayo ng ganyan. Diba? Walang ginawa. Ngayon yung sinasabi na may baril ng mga Duterte, binigyan ni Kibuloy ang mga Duterte ng ganon, hindi pa rin kaso ng bansa yan. Hindi pa rin diba? Labas pa rin sa usapin niya ng bansa natin. Sa korte niyo pag-usapan. Ang problema kasi dito, parang kaya dyan pinag-uusapan sa Senado, parang parang makita lang na, magaling ako. Diba? Parang gusto ko ipakita sa lahat na, aanuhin ko tong taong to dahil ito, kontrabida to eh. Parang gano'n. At ako yung magiging bida rito. Hindi po ganun ang nakikita ng mga tao sa inyo. Kasi nadidismay. At siyempre isipin ko, ano ba yan? Imbis na ang problema ng bansa ang pag-usapan, yan ang pinag-uusapan. Ang dami-daming korap sa gobyerno, yan ang pinag-uusapan. Diba? O yung PCSO, ano na nangyari? Ba't hindi nyo na pinag-usapan? Bakit si Kibuloy? Baka naman pati yung PCSO, bintang nyo na kay Kibuloy. Diba, sa atin sinasabi lang natin yung nasa saloobin natin. Kayo po ay may mga pinag-aralang tao. Ang tagal nyo na po sa gobyerno, ang tagal nyo na pong senador o ano man. Alam nyo naman po siguro, yung ginagawa nyo. Ngayon, hindi po ito yung oras sa pagpapabango ng pangalan kasi maling pamamaraan. Ang magandang pamamaraan sa pagpapabango ng pangalan ay yung tumulong ka sa mga tao. Dahil yung ginagawa kay Kibuloy, hindi makakatulong yan. Hindi makakaresolba ng problema ng bansa yan. Dapat ang ipakita mo sa tao ay yung pinangako mo sa kanila bago ka maupo. Bago ka maglingkod. Yun ang dapat mong tuparin at ipakita. Yun ang hinihintay nila na mangyari. Kasi ang hirap kapag mag-e-eleksyon eh. Ang ganda ng mga boses na naririnig natin. Ang ganda ng mga salita. Ang ganda ng gustong ipatupad kapag nanalo. Pero pag nandyan na, mga personal na kaso, yung gusto lang harapin, na hindi naman involved sa ibang tao. Diba? It's so unfair. Mantakin mo lahat ng mga bumoboto, mga botante, nagpapakahirap pumila sa haba ng pila kapag eleksyon. Sa init ng araw, maiboto lang kayo. Pero bakit naman ganun? Diba? Dahil naghahangad sila na mababago ang bansa, na mariresolba nyo kung ano ang pagkukulang na nangyayari ngayon sa bansa natin. Pero pag nandyan na, naku, bakit Kibuloy lang kayo ng Kibuloy? Kibuloy dito, Kibuloy doon, Kibuloy dyan. Diyos ko naman po, tama na yan. Ngayon, kung may kaso talaga kayong gustong ihain o ireklamo kay Kibuloy, dalhin nyo na lang po sa korte at pag-usapan dyan sa Senado yung mga katiwalian, yung mga nangyayaring problema sa bansa natin. Diba? Di natuwa pa sa inyo yung mga tao. Ito po, private to eh. Oh yes, private. Pasensya na. Kasong yan. Hindi talaga ako kanina si Sir Badong eh. Ito po walang magpoprotekta sa kanila eh. Private citizen to eh. Yes. Mabibigyan ba siya ng katulad ba yan sa korte na
uunahin na tanungin yung mga testigo na nag-aakusa. Tapos, bandang huli, tatanungin din yung mga inaakusahan, mabibigyan din ba sila ng pagkakataon na sagutin lahat ng paratang sa kanila? Kasi gusto lang talaga nilang lumabas dito. No? Sumahin na natin lahat yan. Gusto nilang lumabas at madulas si Kibuloy. Kaya nilinimbitehan. Baka sakaling sumabit ang pangalan ng Duterte sa mga sasabihin niya kapag pinaikot-ikot siya ng tanong niya. Yun eh. Yun yung gusto nilang mahuli. Si Kibuloy ay ginagamit lang dito sa nangyayari. Pero ang pinaka-pinupunto dyan sa ganyan ang mga Duterte. Si Rodrigo Duterte, si BP Sara Duterte, yun ang gusto dyan, yung pinupunto talaga. Subukan natin, kita mo, magsalita si Kibuloy. Halimbawa, may sabihin siya, idawit niya mga Duterte kung gagawin niya yun. Dahil wala namang ginagawa silang ganun talaga. At alam naman natin na hindi naman ganun si Tatay Digong o si BP Sara nakukuha ng baril sa mountain. Kuha ka lang ng baril sa mountain pa. Diba? O halimbawa, madulas si Kibuloy. O may sabihin si Kibuloy. Pustahan tayo. Mawawala na si Kibuloy sa eksena. Tututukan na nila niyan yung mga Duterte. Sigurado yan. Nakikita natin sa Senado, depende sa senador. Yung pag-handle. O kaya po, hindi nyo po masisisi. Buti sana kung walang karanasan, kung wala tayong napapanood na nababastos yung mga resources speaker. Yun nga, yung wala kang kaso pumunta ka lang doon para resource speaker pakiramdam mo pag nasa Senado ka, pakiramdam mo ikaw na yung pinakamalalang kasalanan. May mga naiiyak pa may mga naiiyak pa na natatandaan ko yung general na diyan sa yung nakuhang shabu, naiiyak-iyak na sa inabot niya. Anyways, susubaybayan, sino ba may ayaw? Kung ako lang personally, gusto ko makita kung paano ipagtatanggol ni Kibuloy yung kanya sarili. Pero karapatan din ng tao na hindi magpawasak Matitiyak ba nila na kada... Kasi pag sa Senado, dudurugin siya dyan yan ni Honti. Kami mag-aakusa, makakasagot din si Pastor Kibuloy. Kaya maganda rin yung hamon ni Pastor Kibuloy na kung totoo na may mga akusasyon sa kanya, bakit hindi nga na masampahan na lang ng kaso? Oo, willing naman si Kibuloy O willing namang harapin sa korte. Bakit sa Senado pa? Diba? Willing. Huwag mo na kasi ipilit. Willing naman. Diba? Kasi hindi naman kay korte. Oo naman. Anong batas ba yung gusto nyong gawin para... Diba may intention sana kayo? Anong batas ba yung gustong gawin ni Ontiveros? Pag naano ba para may dyan sa batas ba dyan? pag-iimbestiga na yan. Pipigilan niya ba yung religious hindi rin malinaw Dapat yan yung mga sa opening statement Anong batas yung tinitignan nila na babaguhin? Minsan kasi sa sobrang talino ng tao nakakabobo. Minsan ganyan pag sobrang talino, hirap. Kaya dapat minimal ka lang ng konti. O idadagdag o gagawin na makakaresolba dito sa mga ganitong kaso na ibinibintang kay Kibuloy. Personally ako, kung ako po tatanungin nyo, bagamat naniniwala ako na medyo unfair. Alam mo, Pastor Kibuloy, nakita ko na magtanong niya si Ontiveros Magaling lang yan, de-script yan Pero kung umaten ka dyan, kaya... Pag wala sa script yung ginagawa niya, scripted. Ma-expose mo naman yan. Kahit naman yung mga witness niya, scripted din. May mga binabasa. Artista ata dati itong mga... Kung talagang wala ka rin, harap ka rin dyan. Kasi Ontiveros lang naman, kayang-kaya mo yan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun na natunghayan natin at binigyan ng reaksyon ay nagbula kay Sir Badong Aratoles. Ayan mga katunay, talagang si Honti talaga hot issue, puro Kibuloy na lang ang hot issue niya. No, wala naman tayo kasi sa kanya nadinig na para sa simula nung naupo siya noon. Sa akin lang masasabi ko, wala akong nakita o
na dinig sa kanya na nagawa niya para sa mga mamamayan? Kayo, meron ba? Meron kayo naramdaman, mga katulad? Sabihin niyo sa akin kasi baka mamaya mali ako, malay niyo kayo, may naramdaman kayo. Hindi ko alam ba't nanalo. Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.